Mula sa pagiging action star hanggang sa pagiging kontrabida at pati nga ang pagiging bading, nagampanan na ng maituturing na senior citizen na ngayon na si Roy Vinzon. Isa sa mga pinakatumatak niyang pelikula ang Jesus Salonga alias Boy Indian taong 1998. Sa ngayon ay may tuturing si Roy Vinzon bilang haligi na ng pelikulang Pilipino. Kaya din naman hindi may kakaila na ilan sa kanyang mga anak ay mas napiling sundan ang kanyang yapak at pinasok na din ang makulay na mundo ng showbiz. Subalit sa kabila ng tinatamasang kayamanan at kasikatan ni Roy, bakit nga ba mas pinili nito ngayon ang maging isang magsasaka at mamuhay ng simple at payak? Totoo nga bang naubos na ang kanyang naipon noon kaya pinagtrabaho niya ang kanyang mga anak para makaraos sa buhay? Nasaan na nga ba si Roy Vinzon ngayon? Kahit sinong masagasaan, kahit sinong masaktan, wala akong sasantuin. Lilinisin kong Bulacan. Isang action star at madalas na kontrabida sa mga pelikula. Tila hindi mo din siya makitang ngumiti at laging galit sa kanyang mga role. Pero sa totoong buhay, siya pala isang responsableng asawa, ama at magsasaka. Si Mark Angelo David Vinzon o mas kilala sa pangalang Roy Vinzon ay sinilang noong September 20, 1953. May tuturing na isang mahusay na aktor at direktor. Bunso sa tatlong magkakapatid si Roy Vinzon at sa Pampanga na siya ipinanganak at lumaki. Nagsimula si Roy bilang isang modelo muna bago siya maging artista. High school lamang siya nang matanggap siya bilang isang modelo sa isang magazine ng fashion designer na si Pitoy Moreno at naging tagakanta na may bayad na 150 piso sa isang gabi kasama noon ang batikang singer na si Rico J. Puno na naging kaklase niya sa kolehiyo bago siya maging isang artista. Naging matalik na kaibigan ni Roy ang isa pang batikang aktor na si Res Cortez na noon ay isang cultural dancer. Noong makita siya ng isang direktor na nagngangalang El Perez, pinagdialog umano siya ng isang linya at nakuha niya sa isang take lamang. Doon na nakita ang kanyang potensyal na maging isang artista. Ang pinakaunang pelikula na nilabasan ni Roy ay ang Jaguar na pinagbidahan noon ng action star din na si Philip Salvador taong 1979 at mula na nga noon ay naging sunod-sunod na ang kanyang mga pelikula. Dekada 80 nang operan si Roy na magpa-sexy sa mga pelikula, subalit hindi niya ito tinanggap. Kinalaunan ay muli na naman itong nakakuha ng offer para gumawa ng isa na namang action film, ang The Moises Padilla Story na pinagbidahan naman ni Anthony Alonzo at Charito Solis noong taong 1985. Ilan pa sa kanyang mga naging pelikula ay ang Bukas Uulan ng Bala taong 1986, Boyong Manyalak Hoodlum Terminator noong 1991, Kahit Buhay Ko noong taong 1992, Mista noong 1994, Lapu-Lapu noong 2002 at marami pang iba. Lumabas din siya sa serye ng Ang Probinsyano ni Coco Martin sa ABS-CBN noong taong 2021 hanggang 2022 at sa My Husband's Lover ng GMA Network noong taong 2013. Isa din si Roy sa 10 recipients ng Movie Icons Recognition kasama sina Alma Moreno, Philip Salvador at ilan pang mga veteranong artista ng Philippine showbiz. Taong 2007 ay naging Best Supporting Actor siya sa Noy Metro Manila Film Festival para sa pelikulang Resiklo at Best Actor naman noong taong 1994 para pa din sa MMFF. Mahigit na ng 5 dekada sa industriya si Roy Vinzon nang makatanggap siya ng kanyang star sa Kapuso Walk of Fame taong 2019. Isa sa mga heartbreak ni Roy sa showbiz ay noong tinanggihan siya ng stunt director at character actor na si Valdomaro para sa isang eksena sa sasakyan kasamang batikang action star din na si Ace Vergel. Halos napaiyak umano noon si Roy dahil tila naging mababa ang tingin niya sa sarili. Mula noon ay nagsanay siya sa ilalim ng SOS Daredevil sa loob ng halos 2 taon at noong muli siyang makita ni Valdomaro ay nagulat ito dahil sa kanyang husay sa mga fighting scenes. Isa pang heartbreak ni Roy sa mundo ng pag-arte ay nang mawala ang kanyang karakter sa pelikulang Jopring Manila Police kasama si Philip Salvador noong taong 1989. Sa isa pang shooting ng isa pang pelikula na may titulong Kapitan Tumba noong taong 1995 ay isang aksidente sa motorsiklo ang kinasangkutan ni Roy at ni Dindi Gallardo na pinagmulan ng sugat ni Dindi sa kanyang baba at tuhod. Pero magkagayon pa man ay tuloy pa rin ang shooting na parang walang nangyari. Nagkaroon si Roy ng mahigit kumulang 87 mga pelikula
pelikula habang 19 naman na palabas at programa sa telebisyon. Bukod sa kanyang pagiging action star, si Roy ay mahilig din palang umawit. Pero sa ngayon, mas pinili ni Roy ang maging isang tipikal na mamamayan ng Pilipinas na kung saan siya ay isang magsasaka. Malayo sa kanyang matapang na karakter noon sa mga pelikula, isa ng magsasaka ngayon si Roy sa kanyang sariling farm sa probinsya ng Pampanga. Hanggang sa ngayon ay matikas pa din ang pangangatawan ni Roy at noon pa man palang bata pa si Roy, pagsasaka na ang kanilang pinagkakaabalahan ng kanyang pamilya. Palay, tubo at mais, yan ang mga pangunahing itinatanim ni Roy sa kanyang mga lupain. Bata pa lamang si Roy ayon sa kanya ay tumutulong na siya sa kanyang mga magulang sa bukid. Malayo sa ingay ng kamera at ng showbiz. Masaya si Roy sa simple at tahimik na pamumuhay sa probinsya. Sa ngayon ay masayang namumuhay si Roy kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Bagamat kakaunti na lamang ang mga nagiging proyekto niya sa kasalukuyan, masaya naman umano siya dahil sa pagsasakay nagkakaroon siya ng peace of mind at sapat na kabuhayan. Ilan sa mga anak ni Roy Vinzon sa ngayon ay sumunod sa kanyang yapak at pinasok na din ang showbiz. Gaya na lamang ni Antonio Vinzon na ngayon ay isa sa mga bida ng Batang Riles. Bilang isang ama, artista na kayang maging bida o kontrabida depende sa kinakailangan, naging isa sa pinakamasipag na tao si Roy Vinzon sa showbiz na sa kanyang kasagsagan ay gumawa ng 3 pelikula ng sabay-sabay. Mula Jaguar hanggang Jesus Salonga Boy Indian, hanggang Boy Golden, basta aksyon, maasahan si Roy. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, may tinatago palang galing sa pag-arte si Roy na higit pa sa action films nang gumanap siya bilang si Armando Soriano sa My Husband's Lover noong 2013. Dahil dito, nakita ang kanyang abilidad na gumanap ng iba't iba pang mga role. Walang niya. Mga nangihila pababa. Walang lalaking gagawa ng ganon sa kapwa ng lalaki. Bakla sila. Basta nasa likod ko kayo. Kahit sinong masagasaan, kahit sinong masaktan, wala akong sasantuin. Lilinisin kong Bulacan.